Iwasan natin ang ePay payment mistakes. Ito ang top 3 common mistakes sa ePay. Number 1. Incorrect ePay reference number. Number 2. Duplicate ePay reference number. Number 3. Amount is not exactly the same. Kapag nagkamali, maaring singilin ng 500 pesos special processing fee para ayusin ang problema. Ang bills payment processing ay maraming steps, pero madaling ma-automate. Pag tama lahat, mabilis at tama ang processing. Pag mali ang payment o may sabit, maraming manual operations. Minsan kasama ang accountant sa iba-ibang company. Importante na iwasan ang mga pagkakamali para mabilis ang processing at walang extra fees at hindi ma-delay ang transaction processing. Tandaan na pag may mali, maaring mag-lapse ang plan, hindi ma-process ang reinstatement, hindi ma-implement ang amendments, hindi papasok ang investments. At syempre nagagalit ka. Stressful lagi ang payment problems. Importante na iwasan ang pagkakamali. Isa-isahin natin ang causes ng errors. Number 1 payment mistake. Incorrect ePay reference number. Ito ay maraming causes. Minsan nagkakaiba ang basa sa reference number, ang digit 1 nagiging letter L, ang digit 0, nagiging letter O. Maaari ring magbaligtad ang letters at digits. Minsan din tama ang naisulat mo sa papel pero nag-over the counter at ang cashier o teller ang nagkamali. Minsan din, mag-generate ng ePay para sa isang mode of payment tapos gagamitin para sa iba. Halimbawa, mag-generate ng BDO Bills Payment Instructions, tapos sa Palawan nagbayad. Kung bank deposit, maaring maling account number, o maling ePay reference ka nag-upload ng proof of payment. Para maiwasan ang incorrect ePay reference number problem, tingnan mabuti ang proof of payment, i-double check ang entries. Lalo na kung over the counter, na may teller o cashier na nag-encode. I-double check ang machine validation at ipaulit kung mali. Para maayos ang incorrect ePay reference number problem, ipaulit sa cashier, teller ang encoding kung maari. Pag hindi pwede, gumawa ng IMG fresh desk ticket. Number 2 payment mistake. Duplicate ePay reference number. Ito ay madalas na problem para sa second o subsequent transactions. Tandaan natin na ang ePay reference number ay para sa one-time use lamang. Hindi pwedeng gamitin ulit. Kapag may new business gaya ng bagong member, bagong Kaiser, bagong Most 18, ang unang payment ay may ePay reference number. Sa susunod na bayad o hulog, kumuha ulit ng bagong ePay reference number sa kiosk 2. Paano maiwasan ang duplicate ePay reference number problem? Huwag lang gamitin ulit ang ePay reference number. Laging mag-generate ng bagong ePay reference number para sa second payment o anumang subsequent transactions. Paano maayos ang duplicate ePay reference number problem? Gumawa ng IMG fresh desk ticket. Number 3 payment mistake. Amount is not exactly the same. Ang ePay transaction ay para sa buong bayad na nakalagay sa transaction amount. Kailangan mas exactly ang bayad sa nakalagay sa instructions. Madalas na kaso na, amount is not the same kung nalimutan idagdag ang annual policy fee, nalimutan ang reinstatement o amendment fee, ibinawas sa amount ang unposted payment. Paano maiwasan ang amount is not exactly the same problem? Kung gusto magbayad ng ibang amount, mag-generate ng bagong ePay transaction na may bagong ePay reference number. Sundin ang tamang amount sa pagbabayad. I-double check ang amount. Paano maayos amount is not exactly the same problem? Gumawa ng IMG fresh desk ticket. Ngayong alam mo na ang top 3 payment mistakes, sana maiwasan na natin ito. Hanggang sa susunod na knowledge base o FAQ article.